Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kanina nakapagpinasama tayo kanina guys. Kaya ayos. Second episode natin kanina. At ayun, so wag niyo kakalimutan yun every Saturday Every Saturday 8 PM ang atin pong pinasabat with Coach Jared. So wag niyo kakalimutan yun ha. Moving forward, we're thinking of adding more shows kahit hindi na ako yung nag-host, di ba? Para meron tayo iba pang laman doon sa pinasabat. So, ayun. Pinasabat Newsroom. And speaking of Pinasabat Newsroom, please don't forget to subscribe doon po sa Pinasabat Newsroom YouTube channel at meron din po tayong Facebook page noon. Paki-follow na rin po yung Facebook page. Also, paki-follow na rin yung ating tambayan ng mga cocheros na Facebook group para lagi kayo lagi kayo may kachokaran. Kachokaran sa usapang pamilya. Pamilya, politika pala. Usapang pamilya talaga. Usapang politika. Oo. Ayan. Tapos, napuyat kayo sorry. Hindi ako nakapag-notice kagabi. Pagod na pagod kasi ako kahapon, guys. Kung napansin nyo, simula June 1 hanggang kahapon, tuloy-tuloy ako nagla-live, hindi ako nag-off. Kung pansin nyo. Tawag dito. Ayun. Pagod ako kagabi. Natulog ako. Napagod talaga ako kagabi. So, pasensya na guys, hindi rin ako nakapag kasi natulog nga ako guys. Pasensya na. Tsaka finals week ko sobrang ang bigat ng finals week. Alam nyo naman yan, pag finals week ko, medyo talaga ako. Medyo masakit sa ulo. But anyway, mga kababayan, marami po tayong pag-uusapan. Siyempre, yung mga na-miss natin kagabi, tatry nating i-tackle today. So medyo 6 ang ating topics today guys. Ang dami talaga, promise. Pasensya na. So, okay lang ba na hindi ho muna tayo mag-shoutout, mga kababayan? Ha? Okay lang ho ba? Tawag dito. Okay lang ho ba hindi muna tayo mag-shoutout? Dahil marami tayo talagang pag-uusapan unahin natin yun, guys. Kaya, although, kahit di tayo makapag-shoutout, mga kababayan, dadaanin ko na lang sa mga pabasa-basa ng comments maya-maya. Pero syempre, huwag nyo kakalimutan, mga kababayan, ang ating mga moderators. Sila Ate Trexie, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat May, Arnel, Jack, 15 Billion Movement, BJ Cans, Pinoy, Sunday Legion, Kina, PS Mo Director, si Seji, wala pa dito dagdag niyo si Seji. Ate Mishi Cruz, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, at si The Greater One. Ayan. Okay. Game. Laban. 6 to guys. So, 6 ba? Wait. 1, 2, 3, 4. Tama, 6. 6 nga. Game, unahin natin dito mga kababayan. Dito sa bagong komento ni Amy Marcos. Hindi ko pinanood yung yung magkasama sila ni Byron kasi alam naman natin that's crap. Nakita ko kanina yung video ang pangit Nakita ko kanina. So, hindi ko na lang pinanood kasi alam ko naman na walang kwentang pupunta. Walang pupunta ang mabuti yun. So, hindi ko na lang pinanood. Ang yung video na yun, mga kababayan, ginawa yun hindi para sa ating mga ginawa yun para sa mga DDS. So, hayaan na lang natin yung DDS ang mag-enjoy doon. Ang importante, sasagutin natin yung mga kasinungalingan nila. Tulad nito, mga kababayan, basagin natin itong sinabi ni Amy tungkol kay Rodante Marcoleta. Para sa akin, mas mabigat to kasi this shows more, nagpapakita ito ng mas malalim na problema sa sistema ng hustisya. Hindi sa Pilipinas pero sa mundo ng mga DDS. Okay. Kasi siguro akala ni Amy flex to. 'Di ba? Akala niya sobrang kayabang-yabang ito, nakakatuwa ito, whatever. Kung ano matumatakbo sa utak niya, hindi natin alam. Pero mga babayan, isa hong malaking pagkakamali yun.
Isang maling pagkakamali. By the way, wag niyo kakalimutan mag-like ha mga kababayan. Like naman kayo guys habang nanonood kayo dito sa ating live stream. Ngayon magiging proactive na ako sa pag-remind ng like. Oo, kasi tulad ngayon, 805 na tayo sa umpisa ng live stream natin, 240 pa lang ang like. Baka naman gusto niyo mag-like mga kababayan. Okay. Game. Ito yung sinabi niya. Oo, nagulat ako dito. Noong una akala ko hindi totoo. Kasi hindi siya kapuri-puri, hindi siya nakakatuwa, totoo lang. If anything, mga kababayan, ipinapakita nito kung totoo to ipinapakita nito ang isang napakalaking problema sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ibig sabihin, sinasabi ba ni Aimee na may preferential treatment ang ating mga pulis? Dahil ayaw doon nilang arestuhin si Rodante Marcoleta. Ano kayang masasabi dito ni Chief of Police Nartates? Yung alaga ni Aimee. Ano kayang masasabi dito? Totoo na walang may gustong mag-serve ng arrest warrant laban kay Senator Marcoleta. Nag-aaway-away sa krami at walang gustong mag-serve ng warrant. Ayan, yan ang totoo. Alam niyo mga kababayan, kapag kailangan mo pang banggitin, tulad nitong sinasabi ni Bababel, ni Aimee, na yan ang totoo. Pag may ito babala lang to sa ating lahat. Pag may narinig kayong tao na nagsalita ng ganito, maniwala kayo sa akin, totoo ang sinasabi ko. Or mga ganito, yan ang totoo, ganyan. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. At pinipilit niyang kumbinsihin ka na totoo yung sinasabi niya. Alam niyo kasi mga kababayan, kung totoo naman ang sinasabi niya, madaling paniwalaan eh. If it is logically coherent at merong mga patunay sa kanyang mga sinasabi, di ba napakadaling paniwalaan? Pero kung nagsisinungaling ka, kailangan mo kumbinsihin ang taong kausap mo na nagsasabi ka ng totoo. No joke. Maniwala kayo sa akin, nagsasabi ako ng yung mga ganyan. Medyo mag-ingat-ingat kayo kapag ganyan. Correct. Pointless Inc. may sources, kumpleto ng lahat. Kasi mas convincing kasi yung ebidensya kaysa yung kwento, di ba? Anyway, so dito mga kababayan, sinasabi ni Aimee na parang nag-aaway-away sila sa krami kung sino magsaserve ng warrant. Tapos pinost pa yan ng PDP laban kahapon. Nabubuhan ako dito eh. Takot ba kay Senator Marcoleta? Sabi ng PDP laban. Nagbahagi si Senadora Aimee Marcos ng umano'y impormasyon na may hidwaan sa loob ng Camp Crame kaugnay ng nagpapabalitang warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta. Kung sakaling totoo daw, walang gusto mag-serve. Kinwestiyon din niya ang inirekomendang kasong plunder laban kay Marcoleta at sinabing wala naman umanong pondo ng gobyerno na sangkot. Samantala, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa otoridad kung may inilabas o isinisilbing warrant of arrest. Ayun na nga. Tingnan mo to, Aimee. Pinak-check ka na mga kampi mo. Susunod nga, mag-usap-usap kayo na maayos. Pinak-check siya ng mga kampi niya. Ayun no. PDP mismo nagsabi, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa otoridad kung may inilabas o isinisilbing warrant of arrest laban kay Marcoleta. Ano ba naman yan? So, nang-iintriga lang na naman itong si Bababel, si Aimee, ito si Baba. Ganun lang talaga. Pang fake news lang talaga ang drama mo, Aimee.
Hindi. Takot daw ba kay Senator Marcoleta? Akala niya siguro, mga kababayan, na flex yun. Pero mamaya, sige, tingnan muna natin. Meron na bang warrant? Meron na bang warrant? NBI, June 24, sinasabi wala pang arrest warrant para kay Marcoleta. Yan ang sinabi ng NBI. At actually, yan. Sabi ni Melvin Matibag, the job of the NBI, which is law enforcement, when an arrest warrant comes, we will enforce it no matter what. Pag may warrant, i-enforce. Oo. Ang yabang lang to ni Aimee kasi kapag nandiyan na yung warrant, TNT naman yung mga kasama niya. Tignan mo si Bato. Hanggang ngayon, TNT. Flex kunyari, ayaw nga nilang aresto si Marcoleta bla 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 bla. Unang-una, may warrant na ba? Una. Wala pang warrant. Bababel, wala pang warrant. Pero pag nandiyan na ang warrant, nangako naman si Rodante Marcoleta na susuko siya, di ba? Abangan natin yung pagsuko. Baka mamaya, TNT yan ang ending. Hindi alam. Baka mamaya TNT ang ending niya. Tago ng tago. Sabi, he then addressed posts. He said that he read on social media saying that he is afraid to arrest Marcoleta. NBI daw, takot kay Marcoleta. I've read that there are people who are making a challenge saying that Matibag was scared because he didn't want to arrest Marcoleta. I hear that, but there's no arrest warrant. These people who are challenging me to arrest Marcoleta, you bring me a legal, valid warrant of arrest for anybody and I will enforce it. Ginawa niya yan kay di ba? Kay Bato de la Rosa. Nung ginawa niya yan kay Bato de la Rosa, anong ginawa ni Bababel? Nag-live stream. Sabi niya sa live stream, ano ba yan? Ganto na ba? Ganto na bang kalala? Oo, aarestuhin na raw kami. Ano ba yan? Grabe. Hindi na makatarungan to. Aarestuhin na kami dito sa Senado. Nagbabarilan na nga. Ayan na. Di ba? Diyos ko. Tapos ang gusto nyo, maniwala kami. Let us not talk nonsense on Facebook. If there is evidence, bring it to the NBI and we will do it as it is our job. The NBI wants law and order and we will enforce the law no matter what. Sumagot din ng PNP tungkol dyan sa warrant. Sabi ng PNP, no arrest warrant over plunder rap. Sabi ng PNP, wala pa kasi. Mag-intay kayo. Mag-intay kayo. The PNP has not issued any special operation directive concerning Senator Marcoleta and we do not act on rumors or unverified information, sabi ni Nartates. The PNP remains professional and apolitical organization and all our actions are based on legal orders of competent courts, on the rule of law, and on the maintenance of peace and order. Now, which begs the question, bakit nagsasalita ng ganito si Bababel? Bakit kailangan niya magsalita ng ganito o gumawa ng kapekeyaan ng ganito, ka-fake news ng ganito? Mga kababayan, ang naiisip ko lang ay baka malapit na lumabas yung warrant ni Marcoleta. Baka nakakuha sila ng info na malapit na lumabas yung kanyang warrant at to project a position of strength. Kumbaga para maipakita nila sa mundo na hindi, maangas kami, hindi, ayaw. Alam namin nasa tama kami kasi pati yung mga pulis ayaw ayaw i-implement yung warrant. Kaya siya naglabas ng ganitong statement. Pep talk to kumbaga. Pep talk. Gusto lang niyang ibida
na ganito na yung ganito na yung PNP. Wala, takot ang PNP sa amin, ganyan. But the thing is, mga kababayan, I think it has the opposite effect. Oo, nag-iba yung kabaliktaran yung inisip ng mga tao kasi. Bakit? Kasi mga kababayan, kung kung iisipin mo, problematic yung statement eh. Ibig sabihin, dahil si Rodante Marcoleta siya, hindi siya arestuhin kahit anong gawin niya. So ano ibig sabihin nun? Na ang ating law enforcement ay walang kwenta. Kasi they involve themselves in partisan politics. Alam niyo, dapat maglabas ng statement dito ang PNP kasi krami ang binanggit eh. Kaso tuta yata ni Aimee Sinartates, hindi natin alam kung kokontrahin niya si Aimee. Pero dapat magsalita si Nartates dito. Totoo ba to? Na ayaw niyong arestuhin si Marcoleta? Bakit? Dahil ba Rodante Marcoleta siya o dahil sa grupo na kinabibilangan niya? So, natin alam. Sabi ni Braveheart, takot daw sa INC ang PNP. Takot pala ang gobyerno natin sa religious group, ganun? Hindi ako naniniwala. Sorry hindi sa mga kaibigan nating INC, hindi ko minamaliit yung yung grupo niya. Sinasabi ko lang, hindi ako naniniwala na merong isang religious group na kayang paikutin ng puwet ng gobyerno. I don't think so. I don't think so. Kasi kasi gobyerno yan eh. Di ba? Religious group ang magdidikta sa gobyerno kung paano niya patakbuhin ang bansa? I don't think it will happen. Walang ganun. It has never happened in the history of the Philippines. Or kung mangyari man 'yun, kadalasan kung titingnan natin yung panahon na meron pang mga hari at reyna, ganyan. Usually ang nadudurog yung mga pare, yung Catholic Church. Di ba naalala niyo yun nung panahon na yun? Nung malakas pa ang Catholic Church sa Europe, kapag napagtripan sila ng gobyerno, sila yung umiiyak. So it never happened in history na a religious group will have control over the government. So I doubt. At saka saan sila kukuha na pang ikapo nila? Diba? May mga pulis, sabihin natin maraming pulis na INC, okay, walang problema. O, di nagtatrabaho tayo. Paano kayo kukuha ng ikapo? Kung walang gobyerno. Anyway. Diba? Baka magalit sa inyo yung pamamahala nyo. So, ayun lang. So, malabo to. Malabo yan. Tsaka, eto lang. Hindi lang naman siguro, what makes Rodante Marcoleta as an INC so special? Paano yung mga ibang miyembro ng INC na naaresto? Diba? Kung kayo ay INC at nakikinig kayo sa akin today at meron kayong kamag-anak na may ginawang krimen at naaresto, what makes Rodante Marcoleta so special para hindi siya arestuhin dahil INC siya? Diba? Sipin niyo yun. Think about it. Diba? So, ibig sabihin, si Marcoleta exempted sa aresto. Pero yung mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, na naaresto ng pulis, pwede.
Di ba? So, tiwalag agad pagkaraniwang miyembro. Ayun na nga. Kasi lahat naman tayo na-aresto eh. Mapa-Katoliko, mapa-Kristiyano, mapa-INC, mapa-Muslim, di ba? Lahat tayo na-aresto. Regardless of your religion. Let's not talk about religion. Ngayon, kung ang sinasabi ng kung ang flex dito ay dahil marami kasing pulis na INC kaya ayaw nilang arestuhin si Marcoleta. Okay. What makes Marcoleta so special? Paano yung mga ibang miyembro ng INC na hindi naman Marcoleta, na walang kapangyarihan, hindi senador, hindi naging congressman, hindi abogado, pero na-aresto? Oh. Di ba unfair yun sa mga kaibigan nating INC? Paano yun? So, ganyan lang ako kasimple mag-isip, guys. No joke. Ganyan lang ako kasimple mag-isip. Kawawa naman yung mga kapatiran nyo na maliliit na mga, di ba, yung mga walang laban pero naaaresto. Tapos si Marcoleta may kasong plunder. Tapos, di ba, hindi siya maaaresto dahil kapatiran nyo. Ang weird naman nun. So, ako hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala na dahil yung mga, kasi hindi ako naniniwala talaga, sorry. Pasensya na. Oh, di ba? Ang unfair nun. Sobrang unfair nun. I'm sure may kilala kayo na kapatiran nyo sa INC na naaresto na ng pulis. Naisuhan ng warrant, naaresto. Tapos si Marcoleta, special, di siya maaresto. May problema. May problema pag ganon. Oo. Sabi ni Ariel Bagadyong, INC na tayo para di mahuli. Hindi yun na ibig ko sabihin, Ariel. Ko naman, niliteral mo eh. Ay, naka. So, yun. Yun lang naman yun. So, kung merong meron tayong kaibigang INC na nakikinig sa atin at naniniwala sa sinasabi ni Aimee, papayag kayo dun. May kaso tapos ayaw nyong hindi siya maaaresto. Paano yung mga kasama nyo dyan? Mga kapatiran nyo na naaresto dahil may warrant. Pero hindi napigilan dahil hindi sila senador, hindi sila congressman, at hindi rin sila na abogado. So, ano yun? Sabi ni Braveheart, may INC member nakasagasa, kinulong at tiwalag pa. Hindi ba? Yung ibig nating sabihin. So ako di ako naniniwala sa statement ni Aimee na yan. Hindi ako naniniwala sa statement niya na yan. Kalokohan yan. Oo. So yun. Sabi ni Lori, si Bantag din daw hindi mahuli dahil pinoprotektahan ng tribo nila. So may problema sa tribo nila kung ganun. It's not an excuse. Sorry, hindi ko para sa akin kasi hindi siya excuse eh. May problema sa tribo nila kung pinoprotektahan nila si Bantag. Hindi hustisya 'yun. Kung talagang matuwid yung grupo nila, kung talagang matuwid yung tribo nila at maayos at sumusunod sa batas, isuko nila si Bantag. Ganun kasimple. Sabi sa inyo mga kabayan, simple lang ako mag-isip. Diba? Hindi naman natin kailangan i-complicate ang politika eh. Napakasimple lang yan. Napakasimple lang yan. So, ako hindi talaga ako naniniwala. Ang malupit pa dito mga kababayan, inamin ni Marcoleta. At least I stated the truth, sabi niya.
Marcoleta on plunder and bribery raps. At least I stated truth. At least na umamin siya. At least na umamin siya, guys. Oh my goodness. Ay, nako. Sabi ni Maureen Fornesa, yun nga, coach, para sa ating hampas lupa, sa atin ay batas, sa kanila na ginagamit lang, wala pong batas. Ito pa, isang Maureen. Ayan, si Political Bandera. Yung mga INC daw na sasama sa rally bukas sa EDSA Shrine ay dapat mag-sign of the cross sa tiyan para ma-identify sila from the Catholics who will be attending mass there tomorrow. Grabe kayo. Grabe naman kayo. Oo. Shoutout kay Political Bandera. Oo. So, yun. Tell me you're bobo without telling me. Eto nga, ayan. Umamin si Loco. At least daw na umamin siya. Ay, sabi niya. Ayan, let me state the legal defenses plainly on the allegations against me. The law did not define the limits of liberality among friends. They did not say that friendship must stop at a number chosen by one accusers. Ay, my goodness. Ito rin yung di ba sinabi niya before? Sabi niya, may batas ba na pumipigil na meron bang batas na nagsasabi na dapat mong i-disclose yung mga nag-donate sa'yo? At yun din na sinasabi niya ngayon. Meron bang batas na nagsasabi na hindi sila pwede magbigay sa akin ng pera? Ay, meron. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Anti-Plunder Law. Meron o. Meron. Oo, meron. Di ba? Meron kasi. Oo, Plunder Law. Tsaka Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinagbabawalan ng mga public officials na tumanggap ng gifts, excessive gifts. Oo, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi ni Pissed Off Citizen, Marcoleta lives in the loopholes of the law. Doon siya magaling sa loopholes. Naguhula-hoop yan dun eh. But anyway, sa Monday na raw aarestuhin. Okay, kaya pala may ganito. Oo, kaya pala may flex kaya pala may flex kasi sa Monday na aarestuhin. Well, it will happen. Kung meron mang warrant sa Monday, edi masaya, 'di ba? Arestuhin siya, ikulong, plunder, non-bailable. Sorry. Iyak. Oo, kasi ginawa mo eh. Tumamin ka pa. Sabi pa niya, at least I stated the truth. Ay. Sabi ni IQ James, according to him, plunder should involve public funds. Hindi. Not necessarily. No. Not necessarily. Nasa elements yun. Tignan nyo yung anti-plunder law. Nandun may element. Merong definition doon. Na kapag ang isang opisyal ay nagkaroon ng ill-gotten wealth through connections, family, friends, business person, blah, whatever, it is punishable doon sa Anti-Plunder Act. So, andun. Andun yun. At magiging happy siya dun. Dahil ka-cellmate daw niya si Jingay. Sabi ni Political Bandera. Oo. So, ayun na lang. Iyak na lang. Pag nangyari na, iyak na lang. Oo. Flex sa umpisa, iyak sa huli. Oo. Yan. So, yun po ang ating unang kwentuhan. Oo. Sabi ni Captain 11th Division. Sabi niya, my roommate here in Canada was Iglesia. He left. Ayoko basahin kasi baka maraming magalit sa akin ng mga viewers natin na Iglesia. Back in 2022, he confirmed that they follow their leaders blindly without question. Yeah. Pero salamat sa super chat Salamat sa super chat, sir! Yan. Okay. Paano yung wig ni Marco Beta? Ayun lang nga, iyak, Juliet Chikiguchi. Iyak na lang. Magkakaalaman na.
Sabi ni IQ James. Totoo naman sinabi ni Captain. Ayoko mag-gold dagal. Gusto ko lang ng gold. Ayoko ng gold dagal. Hanapin nyo, si Gold Dagal. Oh, yan. Okay. Okay, game. Ha? Anyway, so game. Babaho daw yun pag hindi nalaban. Makikita na natin ang bunbunan niya. Oh, yun lang. Imagine na pag inaresto siya tapos in-interview, no? Siyempre, ipapatanggal sa kanya yun eh. Hindi mo naman pwedeng ipasok yun sa loob. Hindi mo pwedeng ipasok yun sa loob. Accessory yun. So, ay, Diyos ko.